Good morning everyone. Muli, bibigay na naman po ako ng isang verse na pwede nating ibahagi sa inyo. Pero bago po ang lahat, purihin po natin ang Panginoon at pasalamatan natin siya dahil tayo may buhay at meron tayong lakas sa araw na ito. Muli, ang aking pong ibabahaging verse ay ang Matthew 6 verse 33. Ang sabi po dito, unahin mo ang kaharian at kalooban ng Diyos at ang lahat ng bagay ay idaragdag na lamang niya sa iyo. Tunay nga po na ang lahat po ng ating nakakamtam sa mundong ito ay galing po sa Panginoon. Kaya naman, nais po ng Panginoon na huwag natin kalimutan na siya ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay na meron tayo. Karamihan po kasi kapag na-achieve na natin yung mga gusto natin sa buhay, mga bagay na meron tayo, ang katotohanan ay hindi na po natin naaalala ang Panginoon. Mas nakatuon na sa ating mindset, yung pangangailangan natin, yung trabaho natin, yung mga plano natin sa buhay. Ito na yung nangunguna sa isipan natin. Minsan nga, matutulog pa lang tayo sa gabi, kinabukasan yung naka-mindset na sa iyo yung gagawin mo bukas, naka-mindset na yung mga bagay na gagawin mo sa trabaho mo, naka-mindset na sa'yo automatically. Nakaplano na yung darating na linggo, may plano kang mamamasyal, naka-automatic na plano na sa isipan mo. Hindi naman po masama ang makapag-isip ka ng ganito at magawa mo to. Pero nawa, bago mo sila unahin, nawa naka-mindset na sa isip mo na bukas, bago paggising ko pa lang ng umaga, magpe-pray na ako. Hahanapin ko na yung Panginoon, magbabasa ako ng at least one verse sa umaga. Nawa ito yung maging mindset po natin sa araw-araw. Na yun yung automatically paggising mo pa lang, may conviction ka na mag-pray, maghanap ng Word of God na mag-i-strengthen sa iyo, magpapalakas ng spiritual life mo, at ang bunga po ng malakas na spiritual na strength ay nagbubunga po sa ating mga physical na ginagawa. Kaya dun po tayo tumatatag ang ating physical na strength sa pamagitan po ng ating spiritual life. Kaya napakahalaga po ng Word of God. Napakahalaga po na unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban. Sapagkat tunay nga po na yung mga bagay na pinagmumula ng lahat ng ating kailangan, siya yun. Ang Diyos po yun. Kaya kapag ang mga bagay na kailangan mo lang inuna mo at ang Diyos ay hindi mo na nai-honor sa buhay mo, pwede pong mawala ang lahat ng bagay. Pero ang Diyos po kailanman ay laging nandyan. Kaya wag po tayo magtaka minsan sa ating mga buhay, bakit nararanasan natin hindi natin gusto, bakit nararanasan natin ang mga bagay-bagay. Kasi minsan po, mas naka-mindset sa atin yung mga bagay na pansamantala lang. At ang mga bagay na katotohanan na pang walang hanggan, ang buhay nasa walang hanggan, ang buhay na spiritual, yun po yung ating nasa-set aside. At nakakalimutan po natin na ang ating buhay, ang ating lakas, ang lahat ng kailangan natin ay may pinanggalingan, nanggaling ito sa Diyos. Pero kalamitan po, doon na po tayo nakatuon sa mga bagay na nakakapagpasaya, nakakapag-fulfill ng ating mga pangangailangan. At doon na po tayo nagkakaroon ng kasayahan. Hindi po, nawawala na yung kasiyahan natin na makapakinig ng salita ng Diyos, no? Makapagsamba, makapag-worship, nawawala na yung kasiyahan na yung kasiyahang ibinibigay na ng biyaya ng Diyos ang nakakapagpasaya sa iyo. Kaya po nawa, hanapin po natin ang kalooban ng Diyos dahil through His Word, ang katotohanan po through His Word, kahit wala ka ng mga bagay na yun, meron kang joy sa puso mo. At napakahalaga po nito, hindi po ito nabibili, hindi po ito matatagpuan kung saan. Ito po yung matatagpuan sa salita ng Diyos at sa Kanya lamang. Maraming salamat po and God bless you all sa araw na ito.